Mula sa bulwagang pambalitaan ng UNTV, si Ray Pelayo. Magandang tanghali, ito ang Balita Weekend Edition. Narito ang mga headlines. Mga ahensya ng gobyerno pinulong ni Vice President Sara Duterte para sa disaster response sa mga napinsala ng lindol. Ayuda sa mga naapektuhan, tiniyak ng Department of Social Welfare and Development. Tigil pasada ng ilang transport groups, tuloy sa Lunes. Ngunit DepEd hindi magsususpende ng klase. Victory Liner inisyuhan ng show cause order ng LTFRB kasunod ng pamamaril sa dalawang pasahero sa loob ng kanilang bus. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Chinese President Xi Jinping nagkausap na. Problema sa South China Sea hindi umano naglalarawan ng kabuuang relasyon ng dalawang bansa. Pinulong na ni Vice President Sara Duterte ang ilang mga ahensya ng pamahalaan kaugnay sa gagawing disaster response sa mga kababayan natin na biktima ng malakas na lindol. Pasado alas 4 ng hapon kahapon, nangyanigin ng magnitude 6.8 na lindol ang southern area ng Mindanao. Agad na ipinatawag ni VP Sara ang mga kinatawan ng Office of Civil Defense, National Disaster Risk Reduction Management Council o NDRRMC at iba pang mga ahensya para sa agarang paghahatid ng tulong sa mga biktima ng malakas na lindol. Nakuha na po natin ang report ng Office of Civil Defense at tayo ay bahagi ng meeting para sa Disaster Council Response Cluster. Lahat ng local disaster councils sa mga lugar na nilindol ay dapat meron ng report at nasimulan na ang kanilang pagresponde lalo na sa pagbalik ng kuryente sa apektadong lugar. Sa mga kalamidad na katulad nito, lumalabas po ang kahalagahan ng ating mga earthquake drills at iba pang pagsasanay para sa kandaan. Manatili po tayong kalmado, matatag at nagkakaisa. Si Vice President Sara Duterte ang itinalagang caretaker ng Pilipinas habang nasa APEC Summit si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Tiniyak naman ng Pangulong Marcos na prioridad ng pamahalaan ang kaligtasan ng ating mga kababayan at tulungan ang mga ito na makabangon mula sa epekto ng kalamidad. Report sila sa ating panagpapalagari and what are the initial reports? The initial reports to us are there is a 6.8 earthquake off Sarangani, which is a pretty powerful earthquake. However, so far I think we have reported from National Police and the damage to infrastructure, to buildings, is, as you would expect, but it is actually less than we had hoped, than we had feared, rather. It's less than we had feared. So, with the, as you can imagine, these are all very preliminary. Hindi naman in the major cities, hindi na wala ang kuryente, hindi na wala ang communication, hindi naman naapektuhan ang serbisyo ng bawat LGU. So far, it looks like despite the strength of the earthquake, mukha namang hindi masyadong naging malaki ang damage. So far, the casualty rate at 2. Of course, every casualty is a tragedy. Kumilos na ang Department of Social Welfare and Development para makapagpadala ng tulong sa mga kababayan natin na biktima ng malakas na lindol na tumama sa ilang bahagi ng Mindanao kahapon. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, prioridad nila na mapadalhan ng ayuda ang mga kababayan natin doon na lubhang nasalanta ng lindol. Sa ngayon ay naka-alerto na ang Disaster Response Management Group ng DSWD upang maihatid ang agarang tulong sa ating mga biktima ng kalamidad. Dalawang low pressure area o LPA ang binabantayan ng Pag-asa. Alamin natin ang update mula kay Rhea Torres, weather specialist ng Pag-asa Weather Forecasting Center.
Magandang umaga po, Miss Rhea. Yes po, magandang po? umaga din po. Yes po. Opo, ma'am, ano po ba yung update natin dito sa mga weather system na binabantayan po natin ngayon? Yes po, so tama po kayo. Currently, may binabantayan po tayong low pressure area na nasa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Although sa ngayon po yung dalawang low pressure area ay nananatili pa rin mababa yung tsansa na magiging isang ganap na bagyo. Although yung concern po natin as of the moment is yung LPA na nasa loob po ng ating Philippine Area of Responsibility. Kung makikita po natin dito sa satellite image, nagiging maulan na po or nakakaranas na po ng malalakas na mga pag-ulan, lalong-lalo na sa malaking bahagi ng Kabisayaan, ilang bahagi po ng Bicol Region as well as Mindanao. So pinag-iingat po yung ating mga kababayan dyan dahil posibleng-posible po yung mga pagbaha as well as landslides dulot nitong binabantayan natin na low pressure area. Opo, Ma'am Rhea, in the next 2 or 3 days, ano po ang expect natin dito sa paggalaw? Dito pong LPA na mas malapit po sa ating bansa. Yes po. So sa low pressure area po na binabantayan natin, so inaasahan po natin patuloy pa rin yung epekto nito or magpapaulan pa rin sa malaking bahagi ng Kabisayaan. So dalawa po yung scenario natin, either mag-recurve po ito, papalayo ng ating bansa, or tatawid po ito sa may Visayas. And yung areas po ng Visayas makakaranas po ng mga pag-ulan hanggang sa darating na Monday. So, improving weather conditions naman po tayo pagdating sa Mindanao sa darating na Tuesday onwards. So, mostly Visayas area as well as portions din po ng Bicol Region. Asahan pa rin po natin yung mga pag-ulan hanggang sa mga susunod na araw. Alright, maraming salamat, Miss Rhea Torres, live mula po sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Samantala, nakataas ang gale warning sa ilang bahagi ng bansa dulot ng northeast monsoon o hanging amihan. Ibig sabihin, delikadong maglayag lalo na ang mga maliliit na sakyang pandagat. Ayon sa Pag-asa, maaaring mabot ng 2.8 hanggang 5 meters ang laki ng alon. Delikado sa mga mangingisda ang alon sa karagatang sakop ng Batanes, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Cagayan, kasama na ang Babuyan Islands, Isabela, Aurora, Northern Coast ng Quezon, kasama ang Polillo Islands, Camarines Norte, Albay, Calayan Islands, Sorsogon, Northern at Eastern Coast ng Catanduanes, Northern at Eastern Coast ng Northern Samar at silangang baybayin ng Eastern Samar. Paalala ng Pag-asa, kung maaari ay huwag munang pumalaot dahil inaasahang magpapatuloy ang maalon na karagatan na dala ng hanging amihan. Good news po para sa ating mga motorista, panibagong rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo ang inaasahang ipatutupad sa susunod na linggo. Sa inisyal na pagtaya ng mga oil industry player, posibleng bumaba ng 50 hanggang 80 sentimos ang presyo ng kada litro ng diesel, habang nasa 60 hanggang 90 centavos naman ang maaaring maging bawas sa presyo ng gasolina. 50 hanggang 70 sentimos naman ang rollback sa presyo ng kerosene. Sa Lunes, i-anunsyo ng mga kumpanya ng langis ang final price adjustment na ipatutupad sa araw ng Martes, November 21. Tuloy na sa Lunes, November 20, ang isasagawang 3 araw na tigil pasada ng Grupong Piston. Ito'y bilang protesta sa ibinigay na deadline ng pamahalaan para sa consolidation ng mga prangkisa ng mga tradisyonal na jeep sa December 31. Muling iginiit ng mga ito na mawawalan sila ng hanap buhay sa planong PUV modernization ng pamahalaan. Niniwala ang Piston na hakbang ito ng gobyerno upang i-phase out ang mga tradisyonal na jeep. Ayon sa Piston, tinatayang aabot sa 100,000 mga jeep ang hindi papasada sa 3 araw bilang pakikiisa sa transport strike. Tatagal ang tigil pasada hanggang sa araw ng Miyerkules, November 22. Inianunsyo ngayon ng Department of Education na walang mangyayaring suspensyon ng klase sa susunod na linggo. Ito'y sa kabila ng isasagawang 3 araw na tigil pasada ng Grupong Piston. Kailanman sinabi ng DepEd na nakadepende pa rin ito kung mag-aanunsyo ng class suspension ng mga lokal na pamahalaan sa kanilang mga nasasakupan. Pero kung walang anunsyo ay dapat pa rin matuloy ang klase sa mga paaralan sa susunod na linggo.
Mag-i-issue ng special permit ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa ilang mga ruta sa Metro Manila bilang paghahanda sa inaasahang epekto ng 3 araw na transport strike sa susunod na linggo. Sa isang panayam, sinabi ni LTFRB spokesperson Salin Pialago na magbibigay sila ng special permit sa mga driver at operator ng nasa 8 hanggang 10 mga ruta na posibleng maapektuhan ng tigil pasada. Ito'y para makapasada ang ilang mga jeep labas sa kanilang regular na ruta. Nauna nang tiniyak ng LTFRB na nakahanda ang pamahalaan na sa inaasahang transport strike kung saan may mga naka-standby ring sasakyan para mabigay ng libreng sakay. Binigyan ng show cause order ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang Victory Liner. Bunso dito ng nangyaring pamamaril sa 2 pasahero sa loob ng kanilang bus sa Nueva Ecija. Inatasan ng ahensya na magpaliwanag ang kumpanya kung bakit hindi dapat ma-revoke o makansila ang kanilang Certificate of Public Convenience dahil sa umano'y kabiguan itong mabigyan ng proteksyon at seguridad ang kanilang mga pasahero. Dapat na isumitin ng Victory Liner ang kanilang sagot bago o mismong araw ng pagdinig sa na itinakdang petsa sa Martes, November 21. Nangako naman ang bus company na hihigpitan pa nila ang kanilang seguridad kasunod ng insidente. Ilalabas sa susunod na linggo ng Philippine National Police Forensic Group ang resulta ng DNA test sa buhok at blood samples na nakita sa abandonadong sasakyan at sa samples na nakinuha mula sa mga kaanak ni Catherine Camilon. Ayon kay PNP Forensic Group Public Information Officer Police Major Rodrigo Sotero Jr., ongoing pa ang pagsusuri rito. Sinabi naman ni PNP spokesperson Police Colonel Jean Pajardo, sakaling mag-match, magpapatibay ito sa kaso laban sa kasalukuyang suspect. Hindi maaantala ang pagbibigay ng Social Security System ng 13th month pay sa kanilang pensioners. Ayon kay SSS Deputy Spokesperson Attorney Marisa Mapalo, systematic ang pagre-release nila dahil kasabay na ito ng December pension. Para sa mga regular na tumatanggap ng pensyon tuwing unang araw hanggang sa 15 ng buwan, papasok ang kanilang 13th month sa December 1. Habang ang may date of contingency na ika-16 hanggang katapusan ng buwan ay sa December 2 naman. Ang 13th month pay ay katumbas ng 1 buwang pensyon. Sakaling magkaproblema, maaaring humingi ng assistance sa pamamagitan ng pagtawag sa SSS hotline na 8145 o magpadala ng email. Nagkaharap na sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Chinese President Xi Jinping sa sidelines ng Asia-Pacific Cooperation Summit sa San Francisco, California. Sentro ng pag-uusap ng dalawang leader ang ukol sa patuloy na tensyon sa West Philippine Sea. Ito ang balita ni Bernard Dadis. Nagkausap sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Chinese President Xi Jinping sa San Francisco, California bago matapos ang APEC Summit. Ayon sa Pangulo, inihayag niya ang kanyang alalahanin ukol sa panibagong mga insidente sa West Philippine Sea, kung saan may naganap na pagbangga ng Chinese Coast Guard sa barko ng Pilipinas habang nasa resupply mission sa Ayungin Shoal. Simply once again voiced to him my concern of some of the incidents that were happening between Chinese vessels and Philippine vessels, culminating in an actual collision as we have seen before. Ayon sa Pangulo, may kasunduan sila ng Chinese President na ang problemang kinakaharap sa South China Sea ay hindi inilalarawan ang kabuuang relasyon ng dalawang bansa. That's essentially the message that was sent, that we spoke of each other. We were in agreement
that the problems that we have in South China Sea with China should not be the defining element of our relationship. But nonetheless, the problems remain, and it's something that we will need to continue to communicate to find ways to avoid such incidents. Ayon pa sa Pangulo, malaking bagay na nagkaharap sila ni President Xi at ang lahat naman ay work in progress. We really should view this as a work in progress. It's a process. It is not. There's no one thing that we will do that will solve all the problems. We have to continue to communicate. We have to continue to be candid with one another and to be sincere in our desire to keep the peace. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nakipag-partner si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa video hosting service na TikTok para sa educational at entertainment o edutainment program. Lain nito na matulungan ang mga micro, small at medium enterprises na mapaunlad ang kanilang mga munting negosyo, lalo't mayroon silang nasa 50 million TikTok users ang Pilipinas. Nais ng Pangulo na ma-train ng TikTok ang mga local seller, particular na ang mga nasa malalayong lugar na may promote ang kanilang mga produkto sa pamamagitan ng nasabing social media platform. Ang naturang agreement ay isa sa mga na-accomplish ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang pakikipagpulong sa Chief Executive Officer ng TikTok sa ginanap na APEC Summit sa San Francisco, California. Gumagana ang sistema ng hustisya sa Pilipinas. Yan ang ipinahayag ni Department of Justice o DOJ Secretary Crispin Remulla sa pansamantalang paglaya ni dating Senador Leila De Lima. May hamon din ang kalihim sa International Criminal Court. Ito ang balita ni Dante Amento. Matapos payagan ng Korte sa Muntinlupa City na makapagpiyansa para sa kanyang pansamantalang kalayaan, si dating Senador Leila De Lima noong Lunes, binigyang diin ni Department of Justice o DOJ Secretary Crispin Remulla na patunay lamang ito na gumagana ang sistema ng hustisya sa Pilipinas. Ginagawa ng pamahalaan katulad ng DOJ ang trabaho nito para sa pagtataguyod ng katarungan. Umaandar ang ating sistema ng hustisya, maliwanag yan. Dito pa lang sa pagbibigay ng piyansa kay Senator, former Justice Secretary De Lima. Kaugnay nito, muling nanindigan ang kalihim na wala ng jurisdiksyon ang International Criminal Court o ICC sa Pilipinas matapos itong kumalas noong March 2019. Mensahe pa ng kalihim sa ICC, subukan muna nila ang sistema ng hustisya sa bansa. Hindi anya papayag ang pamahalaan na panghihimasukan ito sa kanilang trabaho. Dagdag pa ni Remulla, kung mayroong problema ang ICC, ay direkta itong makipag-usap sa DOJ. Hindi nila pwedeng sarilihin ang katungkulang ito sabagat naririto po kami sa araw-araw na ginawa ng Diyos at nakikipag-usap sa lahat at ginagampanan ng aming katungkulan. Pag ito po ay kanilang pipinilit, ay meron tayong problema sapagkat dapat nakikipag-usap sila sa kinauukulan. Ang kinauukulan po dyan, Department of Justice. Una nang hindi pinayagan ng ICC Appeals Chamber ang hiling ng Pilipinas na huwag ituloy ang investigasyon sa War on Drugs ng Pilipinas dahil wala umanong naipakitang tunay na investigasyon sa mga krimen ng pagpatay na may kinalaman dito. Dante Amento, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inakusahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si House of Representatives Speaker Martin Romualdez na nakikipag-usap umano sa mga makakaliwa o komunistang grupo para sa plano nitong tumakbo bilang Pangulo sa darating na national elections sa 2028. Ito ang balita ni JP Nunez. Muling nagbigay ng mga kontrobersyal na pahayag si dating Pangulong Rodrigo Duterte laban kay House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Duterte, nakikipag-alyansa umano si Romualdez sa mga rebelding komunista para sa plano nitong tumakbo bilang Pangulo sa 2028 national elections.
Ngunit sa kabila nito, hindi naman anya siya nababahala dahil nandyan ang Armed Forces of the Philippines na tumitingin sa sitwasyon. Binalaan din ng dating Pangulo ang publiko na magbantay sa militar at sa Philippine National Police sa gitna ng mga kamakailang nangyayari sa politika lalo na sa House of Representatives. Sinabi nito na kailangan ang masusing pagtingin sa sitwasyon lalo na ang mga kongresistang sangkot sa mga umuusbong umanong alyansa sa pagitan ni House Speaker Romualdez at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro na anyay miyembro ng Communist Party of the Philippines o CPP. Nag-aalala si Duterte sa lumalabas na nasabing posibleng koalisyon ng mga ito at ang Progressive Bloc sa paghain ng reklamo laban sa kanya. Sa kabilang banda, sa isang pahayag, iginiit ni Romualdez na bilang Speaker ng House of Representatives, ang kanyang prioridad ay ang pagtataguyod ng pagkakaisa at kolaborasyon sa lahat ng aspeto ng politika. Pagtutuunan din anya niya ang pagpapabuti sa kalagayan ng bansa at mamamayan kaysa makinig sa mga akusasyon na ibinabato sa kanya ng mga kritiko, lalo na ang balitang pagtakbo niya sa darating na presidential elections. Sa ngayon, hindi pa naglalabas ng opisyal na pahayag ang Armed Forces of the Philippines ukol sa mga aligasyong ito. Sa tanong naman ukol sa supina na inisyu laban sa kanya hinggil sa reklamong grave threats na isinampa ni Castro, sinabi ni Duterte ng biro na mas mabuti pang makulong na lang dahil ginigipit o inuusig umano siya ni Representative Castro. Matatandaan na noong Miyerkules, November 15, nagpalabas ng supina ang Quezon City Prosecutor's Office upang ipatawag ang dating Pangulo kaugnay sa gagawing preliminary investigation sa reklamong kriminal na grave threats ni Castro. Iginiit naman ng mambabatas na hindi niya ginigipit ang dating Pangulo at sa halip ay ginagamit lang niya ang kanyang karapatan na maghain ng reklamo dahil sa umano'y tahasang pagbabanta nito sa kanyang buhay. Ako bilang complainant ay naasahan ko na makita natin doon yung respondent at harapin niya yung i-file natin kaso sa kanya at makapag-file din siya ng kung ano man yung ebidensya ni affidavit niya. Hintayin niya yung proseso ng batas kung siya ay mapapakulong o hindi. So wag niyang pangunahan ang justice system. Tugon naman ni Gabriela Party List Representative Arlene Brosas, kailangang humarap ni Duterte ng personal sa korte at sagutin ang mga akusasyon sa kanya. Ang sinasabi niya na agad, he would rather go to jail eh. Well, actually, wala namang pipigil sa kanya. Pero mas gugustuhin natin na humarap siya, no? Kasi napakalinaw ng threats at harassment na binitawan niya laban kay Representative Franz Castro. Kaya dapat maging accountable siya at harapin niya ang kaso laban sa kanya. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakauwi na kagabi sa bansa ang panibagong batch ng mga overseas Filipino worker mula sa Israel. Ito na ang pang-8 batch na nirepatriate ng pamahalaan simula ng sumiklab ang gera sa pagitan ng Israel Forces at ng militanteng Hamas. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. 6 na buwan pa lamang nagtatrabaho si Gia Tolentino sa Nazareth City sa Israel bilang isang hotel worker. Mag-isa niya lamang itinataguyod ang kaniyang 4 na anak dito sa Pilipinas. Kaya naman inabot siya ng 1 buwan sa pag-iisip bago tuluyang magdesisyon na umuwi na sa bansa sa gitna ng patuloy na kaguluhan sa Israel. Meron pong mga umaga na pagising ko na uuwi na yata ako. Tapos sa pagtulog ko po after ng duty, pag matutulog na ako, ay hindi. Kailangan may pinapaaral ako Subalit dahil mahigit ng 1 buwan ang giyera at tila tatagal pa dahil mas tumitindi pa ang kaguluhan doon, nagdesisyon na si Gia na umuwi na ng bansa para sa kanyang kaligtasan. Nag-declare po kasi yung Israel na no ceasefire po. Hindi po yung president po si Netanyahu po,
hindi po siya parang wala pong peace talk na nangyayari. Instead of na may mangyaring peace talk, lumalala pa po. Kahapon ng hapon, nakauwi na si Gia sa Pilipinas. Kasama niya ang 31 pang OFW at isang bata. Sila ang pang-8 batch ng mga OFW na nirepatriate ng pamahalaan mula sa Israel. Sabi ng Department of Migrant Workers, mayroon pang 83 na OFW sa Israel na gusto na ring umuwi ng Pilipinas. Kasalukuyan na ring pinuproseso ng pamahalaan ang kanilang pag-uwi sa bansa. Sa kabuuan ay umabot na sa 264 overseas Filipino workers ang inilikas ng pamahalaan sa Israel. Simula nang sumiklab ang gulo sa pagitan ng government forces at militanteng grupong Hamas. We are processing 83 more OFWs who are willing to return. This is a live count. Ibig sabihin, malamang sa malamang hindi mahihinto sa 83 yung naka-pending dahil madadagdagan pa malamang yung mga hihiling na ma-repatriate sila from Israel. Bukod sa Israel, mayroon ding 150 OFW sa Lebanon at 4 sa West Bank ang humihingi na rin ng tulong para i-repatriate. Sa ngayon, walang timeline ang DMW sa pagpapauwi sa mga OFW dahil patuloy pa rin ang giyera doon. We're keeping the lines of communication going since in terms of yung mga OFWs na pwedeng humingi na sa Klolo at gusto makauwi. So 83 sila pa na ipoprocess. And walang necessarily na timeline kasi di pa natin alam kung matatapos. Mga 3, 4, 5 days ang intervals natin di ba? Between batches. Meron lang isang batch na magkasunod na araw pero merong intervals lang yan. Ongoing lang ito. Sa kabila ng panganib, maliit pa rin ang bilang ng mga OFW na nais nang makauwi kumpara sa libo-libong nananatili at ayaw lumikas dahil hindi basta maiwanan ang kanilang trabaho. Ang nature ng work kasi ng mga OFWs natin sa Israel is caregiving. Unlike yung sa ibang bansa na katulad ng Thailand, nasa agriculture sila, nasa farm sila. Obviously, the agricultural workers tend to farms. No? Tayo, we tend to people. Siyempre, may responsibilities tayo sa elderly patients, elderly wards ng ating mga caregivers. So, kaya nga parati natin in-emphasize na dapat maganda yung pag-iwalay, may proper turnover to the relatives. No? Nasa 80 million pesos na ang nagagastos sa repatriation effort mula sa bansang Israel, Lebanon at West Bank. Pero mayroon pa rin itong sapat na pondo para sa pagpapauwi sa iba pang Pilipino na nais lumikas. Yes, sa ngayon, meron tayong mga 725 million, laki-laki pa, that I understand can be rolled over to the next fiscal year. But there's still a few weeks ahead of us before 2023. And so, we're hoping na may magamit pa tayo dun sa pondo na yun, including itong ginagamit natin dito sa Israel. As I mentioned, mga 80 million na yung nagastos natin sa Israel effort from the DMW side. Bukod pa rito ang gastos ng ibang ahensya ng pamahalaan na katuwang sa repatriation effort na ito. Nakatanggap din ang mga umuwing OFW ng financial assistance na 125,000 pesos mula sa DMW, OWA, DSWD at TESDA. Bukod dito ay bibigyan pa rin sila ng livelihood assistance, psychosocial counseling at iba pang tulong ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Maliban sa mga galing ng Israel, mayroon ding 3 pang OFW ang umuwi kahapon ng hapon mula naman sa Lebanon. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isusulong ng Department of Migrant Workers ang isang joint circular kasama ang Department of the Interior and Local Government. May kaugnay nito sa pagpapanatili ng kaligtasan at karapatan ng mga Pilipinong seasonal farm workers sa South Korea. Ayon kay DMW Officer in Charge, Undersecretary Hans Leo Kakdak, may mga natanggap silang 40 reklamo mula yan sa mga seasonal farm worker na idineploy sa ilalim ng mga kasunduan sa pagitan ng mga local government units ng South Korea at ng Pilipinas. Binigyan diin ni Kakdak
na may tamang working visas sa South Korea ang mga nagreklamo. Subalit hindi anya sumunod sa proseso ng DMW. Kabilang sa mga reklamo ay may kinalaman sa mga issue sa trabaho tulad ng kondisyon sa trabaho at hindi pagbabayad ng sahod at iba pa. Ayon pa kay Kakdak, sinusuri ng Migrant Workers Office sa South Korea ang mga nasabing reklamo. May naitala ng nasawi sa General Santos City dahil sa nangyaring magnitude 6.8 na lindol kahapon. Para sa detalye, makibalita tayo kay MJ Vasquez live. MJ, ilan na ang kumpirmadong nasawi sa Gensan dahil sa lindol? Yes, Ray, kinumpirma ng Bureau of Fire Protection Region 12 na 3 na ang naitatalang nasawi matapos tiyangigin ng 6.8 na lindol ang General Santos City. Kabilang sa nasawi ang 45 anyos na si Winifreda Flores, isang empleyado sa isang mall sa Gensan. Ayon sa BSP, hindi agad nakalabas ang biktima nang yumanig ang lindol at nadaganan ito nang bumagsak ang concrete beam ng mall. Patay din ang mag-asawang Jane at Danny Guning nang mabagsakan ito ng concrete wall sa kanilang pinagtatrabahuhang gusali sa Barangay Isidro, General Santos City. At ayon naman sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO Sarangani, wala namang nadamay na mga kabahayan sa nangyaring landslide dito sa bayan ng Malapatan. At wala ring natanggap na report na may major damage sa nasabing lugar. Pwede na ring madaanan itong anang mga motorista ang mga kalsada sa Glan area patungong General Santos City. At bumalik na rin ang supply ng kuryente sa mga lugar. Samantala, mula kahapon ng alas 9 ng gabi, suspendido ang lahat ng bumabiyaheng sasakyang pandagat sa buong General Santos City. At hinihintay pa natin ang anunsyo ng Philippine Coast Guard kung kailan nila tatanggalin ang suspensyon ng mga biyahe. Sa ngayon, Ray, patuloy pa ang monitoring at assessment ng PDRRMO Sarangani sa mga lugar na naapektuhan ng malakas na pagyanig. At ayan muna ang ating update mula rito. Ray, balik sa'yo. Maraming salamat, MJ Vasquez, live mula sa Butuan City. Hindi pumasok sa paaralan ng libo-libong mga estudyante sa Australia upang magsagawa ng demonstrasyon. Ito ay para manawagan ng agarang aksyon kaugnay ng climate change. Ito ang balita ni Tricia Rino. Nag-walkout sa klase ang libo-libong estudyante sa Australia upang dumalo sa school strike for climate rallies araw ng Biyernes, November 17. Apela ng mga mag-aaral ang mas matinding climate action sa gitna ng pagharap ng bansa sa isa na namang summer na may kasamang natural disasters. Kakibat nito ang isang sick note mula sa tinatawag na climate doctors at available na i-download online ng mga mag-aaral. Pirmado ang sick note ng 3 prominenteng scientists kung saan nakasaad ang rekomendasyon na kumuha ng sick leave upang magsagawa ng protesta para sa isang sick planet. Gayunman, ayon sa ilang state education officials, hindi tatanggapin ng mga paaralan ang sick note. Batay sa Minister for Education na si Jason Clare, wala dapat sa Friday strike ang mga estudyante. Subalit gate naman ng mga mag-aaral na sumama sa protesta sa siyam na lungsod kabilang na sa Melbourne at Sydney. Hindi sineseryoso ng pamahalaan ang kanilang concern. Matagal nang naharap ang Australia sa international criticism dahil sa mabagal na pagresponde sa banta ng climate change. Tricia Rino, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinalagahan. Pinahintulutan ng War Cabinet ng Israel na makapasok sa Gaza ang nasa 2 fuel trucks kada araw kasunod ng request ng Washington. Ito upang makapagpatuloy ang aid work ng United Nations at maghatid ang officials. Batay naman sa isang Israeli official, minimal support lamang ang may pagkakaloob nito sa water at sewage systems. Tutuntunin din ang supply upang
matiyak na hindi ito makakaabot sa Hamas. Samantala, inamin naman ni Prime Minister Benjamin Netanyahu na hindi nagawa ng Israel forces na i-minimize ang civilian casualties sa Gaza kasabay ng paninisi sa Hamas. Mahigit na sa 12,000 tao ang nasawi sa teritoryo mula ng simula ng Israel ang pag-atake sa Gaza batay sa Hamas officials. Isa sa sanhi ng pamaga ng paa ay ang pagtaas ng uric acid sa katawan at ito ay tinatawag na sakit na gout. Ito ang balita ni Kichi Cipriano. Ang pagkain ng malabis ay maaaring magdulot ng pagtaas ng uric acid ng ating katawan at maging dahilan ng pagkakaroon ng sakit na gout. Ang gout po, generally, rheuma po siya o isang klase ng rheuma. Maraming klase po ng rheuma at gout ay isa lamang po sa mga klase ng rheuma. Pag po sinabing may gout, ito po ay may kinalaman sa uric acid o mataas na uric acid. And also another thing that could actually separate po yung gout sa rheumatoid arthritis. Dahil ang gout po, meron siyang predilection o generally usually po pag sa lalaki, it's the middle age po, mga nasa 30 to 45. Kapag po babae, it's yung medyo pagkatapos na po ng menopause, around 55 and up. Kinakailangan din na makontrol ang pagtaas ng presyon upang maiwasan ang pag-atake ng gout. So, nakita po rin sa mga pag-aaral na medyo mag-anak din ang gout sa mataas ang presyon ng dugo. So, kasama po yun sa monitor. So, regular blood pressure monitoring, regular blood chemistries are part of the regular monitoring of a patient with gout. Alamin at unawain ang mga iba pang dahilan bakit nagkakaroon ng gout ang isang tao. Manood ng Doctors on TV ngayong linggo, alas 7 ng umaga, dito lang sa UNTV. Kichi Cipriano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sinubukan ni Kuya Daniel Razon ang kauna-unahang electric maxi scooter model sa bansa na tinatawag na Expressway Legal. Ito na kaya ang alternatibong big bike para sa mga riders. Ito ang balita ni Brian Evangelista. Kayo pala ang mag-uunang magdadala nito dito? Yes, opo. Actually, ito po ang unang-unang electric motorcycle maxi scoot po dito sa Pilipinas. And ito po ay talagang ginusto ko pong kayo po ang makauna. Ay, salamat po. Pero ito ba, talagang nare-register siya as 400cc kaya expressway legal? Yes, opo. Yung conversion po niya at saka yung yung specs po niya ay pang 400cc na po. Even po sa Europe, mas known po kasi siya sa Europe eh. So first po siya dito sa Philippines. So ito ngayong model na to, registered na to sa LTO? Registered po. LTO registered po with ORCR po. Papasok tayo ng expressway gamit itong electric scooter na to, EGSX 9000. Wow. Oo, kapareho lang din siya ang 400cc ang katumbas na niya. Tsaka registered siya sa LTO, sabi nga with ORCR. 3 to 4 hours ang charging time ng Grand Sportivo GSX 9000 at makakaya ng tumakbo ng mahigit 220 to 250 kilometers. Parang naninibago lang ako kasi sobrang tahimik, no? Ang tahimik dahil wala ka halos marinig kahit na marangkada ka na. Tsaka malakas ang torque niya, nasa 2 pa lang tayo. Lalo na kapag kanina, no, ni-stand, mapalo ka agad ng ang bilis. 200 agad. Gaano kalaki kaya ang maaring matipid kung ikukumpara sa karaniwang motorsiklo? Pero sa power, tsaka yung magiging tipid mo, wala pang halos 100 pesos ang gagamitin mo
nasa 250 kilometers na tatakbuhin mo. So wala pa halos kung sabihin mo na 1 litro na, parang katumbas o kahit na nga 2 litro pa parang katumbas yung 2 litro mo, 250. Di saan ka pang tipid nun Panoorin ang full review ni Kuya Daniel Razon sa kauna-unahang electric maxi scooter ngayong linggo alas 8:30 ng umaga dito sa UNTV. Sabayan ding mapapanood via live stream sa UNTV News and Rescue YouTube channel at Manibela Facebook page. Brian Evangelista, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Sa pagpapatuloy ng eliminations ng UNTV Cup Season 10, gaganapin ang triple header games bukas sa Ninoy Aquino Stadium sa Manila. Mag-uumpisa ang first game ng alas 2 ng hapon ng Bakbakang Comelec Vanguards at PNP Responders. Susundan dyan ang banggaan ng NHA Home Masters at Malacanang Team OPPMS Trailblazers alas 3:30 ng hapon. Habang tampok naman sa main game ang Judiciary Magis at GSIS Furies alas 5 ng hapon. Mapapanood po ng live ang games sa YouTube channel ng UNTV News and Rescue. Balikan naman po natin ang malalaking balita sa nakalipas na linggo. Ito ang Balita Weekend Refresh. Dating Senador Laila de Lima pinayag ng korte na pansamantalang makalaya 7 taon matapos makulong dahil sa mga kasong may kinalaman sa droga. Mahigit 400 motorista nahuli sa paglabag sa EDSA busway sa unang araw ng pagpapatupad ng mas mataas na multa. MMDA nanawagang ibalik na ang No Contact Apprehension Policy o NCAP para sa mas mabilis na paghuli sa mga pasaway na motorista. Yung mga tumatakas, i-alarma natin masasakyan na yan, hindi ho nila marirehistro yan, no? Tapos huhulihin pa sila ng enforcer kung saan man sila mahuli, no? Kasi naka-alarma po sila. Ito naman pong illegal na paggamit ng bus carousel ay naging talamak lamang simula nung na TRO or na-suspend yung pong implementation ng NCAP. Pagtatalaga kay Rafael Consing Jr. bilang CEO at Presidente ng Maharlika Investment Corporation, umani ng suporta. I'm sure na siya po may sapat na experience at kilala sa buong mundo. When it comes to experience, the wealth of experience, kasi veterano na po siya. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tumulak na patungong San Francisco, California para dumalo sa APEC Summit. Kasunduan sa paggamit ng nuclear energy at artificial intelligence, inaasahang lalagdaan sa pagitan ng Pilipinas at ibang bansa. Our APEC work has been focused to prioritize and secure beneficial trade and investment, quality and green jobs, human development, and poverty alleviation. Training consultancy sa Maynila ipinasara ng Department of Migrant Workers dahil sa umano'y illegal recruitment. Hindi po kami illegal recruiter kasi kung illegal recruiter kami, syempre may sarili kaming mga tao na pinapaalis. Hindi po. We are just referring sa mga offices. Yun. Inaamin namin po yun. Pero yung pagre-refer lang naman po kasi namin, tulong namin po. Nagpa-COP, humingi ng tulong. Ma'am, saan ba kami pwedeng mag-apply? Ganun lang naman po. Malinaw ho sa definition ng illegal recruitment doon sa batas natin ang pagre-refer po for overseas employment, okay, lalo na kung palagian mo na itong ginagawa, nininegosyo mo na yung referral na ito ay illegal o bawal. So ito po ay isang forma ng recruitment. Nawawalang beauty queen na si Catherine Camilon, sinasaktan umano ng karelasyong police major kaya gustong makipaghiwalay ayon sa CIDG Region 4A.
based on our initial assessment, ay itong kay Major Alan Di Castro kasi ito din po ang kanyang paalam. In the course ng conversation ni Catherine at kanyang kaibigan niyang kapwa beauty pageant contestant, ay magkikita sila noong October 12. Despite na naiinis siya, minsan nasaktan at gusto nang humiwalay din ni Catherine dito sa naturang opisyal. Dating Pangulong Rodrigo Duterte ipinasabina na ng Quezon City Prosecutor's Office. Personal na pagsusumite ng counter affidavit kaugnay sa grave threats complaint ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro ipinag-utos. Thankful ako sa Quezon City Prosecutor's Office kasi after 3 days na na-file namin itong complaint ay umaksyon na sila agad. So hopefully dumating si dating Presidente Rodrigo Roa Duterte doon sa preliminary investigation. Full implementation ng single ticketing system sa San Juan City nagsimula na. Full implementation sa Metro Manila, target namang masimulan sa Disyembre. Yung pong training natin ay tuloy-tuloy sa mga LGUs at yung parang customization, halos patapos na rin naman po lahat. So, I'm confident po na within the year, mai-implement na fully sa 100% sa buong NCR. Ito pong ating single ticketing. Senator Bong Revilla at MMDA Task Force Special Operations Unit Head Colonel Bong Nebriha nagkaayos na sa issue ng umano'y pagpasok ng convoy ng senador sa EDSA busway. Ngunit Nebriha sinuspendi habang isinasagawa ang investigasyon. Piston 3 araw na titigil sa pamamasada simula November 20 bilang protesta sa nalalapit na deadline ng jeepney modernization. LTFRB nakikipag-ugnayan na sa ibang ahensya para sa libreng sakay. November 20, sabay-sabay pong puputok sa iba't ibang bahagi ng ating bansa ang transport strike para igiit ang pananatili ng mga traditional o jeepney pagbalik sa 5 years na prangkisa. 2 driver ng sasakyang dumaan sa EDSA busway at nagpakilalang convoy ni Senator Bong Revilla Jr. lumutang sa MMDA. Minamanehong sasakyan inaming hindi pagmamay-ari ng senador. Away pamilya, isa sa tinitingnan ng PNP na anggulo sa pamamaril sa 2 pasahero ng bus sa Nueva Ecija. On the part of the Nueva Ecija nga po, nakausap na rin po nila yung kapatid po mismo at may mga nakuha po silang information na sinasabi na allegedly ay meron nga pong nasabi itong biktima na may possible threat po against her life. Umano'y planong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, itinanggi ng isang House Deputy Majority Leader. Wala hindi yan natakel, walang pinag-usapan, no such thing na pinag-uusapan ng mga party leaders or House leadership. 80 infrastructure projects na tukoy na maaaring paglagakan ng Maharlika Fund ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Artificial intelligence, healthcare, internet provider US firms, kabilang umano sa nais mamuhunan sa bansa. Currently, we have identified about 80 potential infrastructure projects that are financeable through that fund, the Maharlika Investment Fund. With a solid reform agenda and unabating growth amid headwinds, the Philippines is ready to take off as a leading investment hub in Asia. Dating Pangulong Rodrigo Duterte hinamon ng Makabayan Bloc na personal na harapin ang reklamong grave threats laban sa kanya ni Representative Franz Castro. Again, wala na siyang immunity. Kaya dapat humarap siya sa mga kasong ito laban sa kanya. Kung di siya pupunta doon, para sa akin ay pag-disrespect na to doon sa Office of the Prosecutor. No, na dapat ay harapin niya kasi siya yung ating respondent. 1-3 nuclear agreement sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos nilagdaan na. As peak energy demands are expected to nearly quadruple in the Philippines by 2040, nuclear power can consistently produce enough energy to meet communities' critical needs without emitting more greenhouse gases.
We see nuclear energy becoming a part of the Philippine energy mix by 2032. And we would be more than happy to pursue this path with the United States as one of our partners. Department of Migrant Workers may sapat pa na pondo para sa repatriation ng mga Pilipino mula Israel, Lebanon at West Bank. Yes, sa ngayon, meron tayong mga 725 million, laki-laki pa, that I understand can be rolled over to the next fiscal year. At tunnel umano ng Hamas natagpuan ng Israeli forces sa Shifa Hospital. They know the IDF won't attack, the Air Force won't attack here, so they use the hospital as human shield. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Kawikaan, Kapitulo 1 at versikulo 7, na nagsasabi, ang takot sa Panginoon ay pasimula ng kaalaman, ngunit ang mangmang ay humahamak sa karunungan at turo. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong araw ng Sabado. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Sa ngalan po ni Kuya Daniel Razon, ako si Ray Pilayo. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.